Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Purihin nga po ang ating Panginoon at tayo ay patuloy na binibigyan niya ng pagkakataon na makapakinig, makapagpuri at lumago sa kanyang kaawaan. So ngayong umagang ito ay nasa chapter 6 pa rin po tayo ng aklat o Ebanghelyo ni Lucas. At dalawang talata lang actually yung ating pagtutuunan ngayon. Verse 37 at 38 lang. Dahil ang dalawang talatang ito ay yung talata o katuruan na kung tutuusin, madalas na nami-miss interpret o nagagamit sa maling konteksto. At dahil nga po doon ay babasahin pa rin natin yung binasa natin last week. Umpisahan natin mamaya ang pagbabasa sa verse 27 para makita po natin yung talagang konteksto ng katuruan na ito, na itinuturo ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad nung kanyang kapanahonan na yun, at siyempre para nga sa atin. Dahil nga ang konteksto pa rin nito ay kapareho pa rin po nung napag-aralan natin, kumbaga nakakabit siya kumbaga doon sa konteksto na yun. Na ano nga yun? Yung itinuturo ng ating Panginoon kung papaano mahalin yung mga hindi nagmamahal sa atin. O yung kung minamahal man tayo ay napapansin natin kulang. Hindi sapat yung pagmamahal na ibinibigay nila. So, makikita natin na yung katuroang ito ay siguro kung nakita nyo na yung verse, alala nyo na, na ito nga yung katuroan na judge not, and you will not be judged. Huwag humatol para hindi ka rin hatulan. Pero actually, mayroon pang isang verse na nagagamit din sa maling konteksto. Sasabihin ko na lang, although hindi naman natin ito masyadong pagtutuunan. Yung verse 38 din, na yung bandang huli. Na ano nga sabi doon? Yung may kinalaman sa reward. Na sabi doon, di ba, kung gawin mo, o kung magbibigay ka, ano daw ang gantimpala? Gagantimpalaan ka ng Diyos ng siksik, liglig, at umaabaw. So, sasabihin ko na po sa inyo, doon din natin pagtutunan masyado ito ngayon, pero sasabihin ko sa inyo, marami pong mga nagsasabing naniniwala sa Diyos, naniniwala sa Biblia, na ginagamit po nila ito sa maling konteksto. Bakit maling konteksto? Kasi nakatuon po sila sa tinatawag ng material. Lagi nilang sinasabi, magbigay ka. Lalo na sa kapwa Kristiyano, magbigay ka lang ng magbigay at mas maraming ibabalik sa iyo ang Diyos, siksik-liglig, umaapaw pa. Pero ang konteksto po nito ay kapareho din po ng konteksto ng huwag kang humatol para hindi ka hatulan, na ito po ay may kinalaman sa tinatawag nating relasyon. Relasyon na masasabi nating relasyon na hindi na, kung tayo lang ang masusunod, hindi natin papasukin. Kasi nga, kaaway, pag-ibig sa hindi umiibig sa atin. Sa umagang ito nga ay ipapakita sa atin ng Panginoon na itong itinuturo niya sa atin, maging nung una pa hanggang sa ituturo niya ngayon, ay may kinalaman talaga ito sa pagtugon ng isang mananampalataya sa ganitong sitwasyon na kung siya ay dumadanas ng masamang, sabi na lang natin, pag-uugali ng mga tao sa kanyang paligid, lalo na sa kanyang mga itinuturing na minamahal. Ay itinuturo dito ng Panginoon kung paano tayo tutugon, paano tayo mag-iisip, paano tayo kumaga kikilos
bilang isang mananampalataya na kumbaga ang sinasabi niya dito, kung tayo ay kikilos ng naayon sa itinuturo ng Panginoon na dapat nating pagkilos, na kung tutuusin, hindi yun, sabi nga natin nung nakaraan, hindi yun yung default setting natin o yung tinatawag nating basic instinct natin. Hindi yun talaga yung natural, hindi yun yung normal. Pero kung susundin natin yung itinuturo ng Panginoon, yun po ang pagpapakita na naintindihan talaga natin ang katuruan ng tinatawag na ebanghelyo. Kung paano tayo iniligtas ng Panginoon o na talagang naisasabuhay na natin yung kahulugan ng ebanghelyo. Na nabubuhay tayo na pinangahawakan natin yung katotohanan na tayo ay nakakasunod o tayo nakakababuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos dahil sa kanyang biyaya o awa. Na kumbaga, ang sinasabi nga dito sinabi nga sa atin ng Panginoon, at sasabihin din niya ulit mamaya, na yung mga taong gumawa sa atin ng mali o yung mga taong hindi umibig sa atin ay itatrato natin sila ng may kaawaan. Itatrato natin sila ng may biyaya. Kumbaga, makikitungo tayo, bagamat yung pakikitungo nila sa atin, ay sabihin na natin yung salita nating magaspang, na pag-uugali, o sabihin na natin yung pakikitungo nila sa atin ay hindi natin nakikita yung pag-ibig, pero tayo, makikitungo pa rin tayo sa kanila ng may kahinahunan, may kaawaan. Pero ang kailangan din nating liwanagin ay ano ba ang gustong sabihin ng Panginoon dyan? Kung yung mga taong ganun ay pakikitunguhan natin pa rin ng mabuti, sabihin na lang natin, papakitaan pa rin natin ng mabuti. Ang ibig bang sabihin niyan ay babaliwain na natin ang mga kasalanan sa ating paligid? Ang ibig bang sabihin niya na hindi na tayo maghahangad ng hustisya pagka mayroong kailangang hustisya? Hindi po yun ang sinasabi dito ng Panginoon. Hindi sinasabi ng Panginoon na ang lahat ng kasamaan ay yung kasabihan ng may mga carpet sa bahay. Wawalisin mo na lang lahat ng kasamaan, itatago mo sa ilalim ng carpet. O sa atin, may mga sopa, wawalisin mo, tatago mo sa sopa. At iisipin mo na lang na walang kasalanan, walang kasamaan. Hindi po yun ang sinasabi ng Panginoon, ha? Nililiwanag po natin. At hindi rin po sinasabi dito ng Panginoon, sa napag-aralan na natin, at pag-aaralan pa ulit natin mamaya, hindi po niya sinasabi dito na hindi na tayo pwedeng dumulog sa hukuman kung kinakailangan. Dahil kailangan ng hustisya o kailangan ng paglilitis, hindi rin po yun. Kung kinakailangan umabot tayo doon, ay karapatan pa rin po natin yun. Dapat pa rin po nating gawin yun. Pero ano ang gustong sabihin dito ng Panginoon? Ang sinasabi dito ng Panginoon, habang ikaw ay hinahanap mo pa rin ang hustisya, habang ikaw ay ano tawag natin dito? Hindi mo pa rin sinasang-ayunan ang mga kasalanan. At kung kinakailangan umantong ka sa hukuman, kahit sa ganong sitwasyon, ang sinasabi dito ng Panginoon, gawin mo pa rin ang lahat ng iyon ng may kaawaan. Gawin mo pa rin ang lahat ng iyon ng may kahinahunan. Nagets nyo? Yun po yung gustong sabihin dito ng Panginoon. Hindi madaling gawin yun. Kasi hindi yun nga yung gusto ng ating pakiramdam, gusto ng ating instinct o yung talagang kung ano tayo, na kumbaga sinasabi sa atin ng Panginoon
yung ating pagkakristyano, ano? Yung ating pagiging yung ating pamumuhay na itinuturo ng Panginoon bilang isang mananampalataya, kung tutuusin, na mahalin ang mga hindi nagmamahal sa atin, na huwag lang nating mahalin yung mga nagmamahal sa atin, kundi mahalin din natin pati yung hindi nagmamahal sa atin. Nakaawaan natin, hindi lamang yung mga naaawa sa atin, pati yung mga hindi naaawa sa atin ay kaawaan din natin. Yung ganong katangian na gusto ng Panginoon na matutunan natin, na maisabuhay natin, ay ano sabi nga niya nung bandang huli, kung panag-aralan natin last week? Kasi ginawa kasi yan ng Diyos Ama sa atin. Kaya gusto rin niyang gawin natin. Yan. Ginawa kasi yan ni Kristo sa atin. Kaya gusto rin niya na gawin din natin. So, sabi natin nung nakaraan, walang ipinagagawa sa atin dito ang Panginoon na hindi mo niya ginawa una. Nagbigay siya ng halimbawa, kumbaga. Ginawa niya yun para sa atin, kung kaya't sinasabi rin niya, gawin niya rin. Bakit? Kasi hindi ba anak ko kayo? Diba? Diba? Tinuturing niyo akong ama. Diba? Pero bukod doon, nabasa din natin, although hindi natin masyado pinagtuunan nung nakaraan, nabanggit natin yung, pag ginagawa natin yun, mahirap na gawain, sa totoo lang, actually, sabi nga natin, imposibleng gawain. Kung sa sarili lang natin. Pero dahil may biyaya ang Diyos, ipinagagawa niya, siya ang magbibigay sa atin ng kakayanan. At pag ginagawa natin yun, may reward. May reward. Saan manggagaling ang reward? Hindi manggagaling doon sa relasyon, pero sinisigura, although pwede rin pwede rin mangyari naman na may makita tayong pagbabago doon sa tao na minamahal natin. Pero ang totoong panggagalingan ng reward na sigurado ay ang Diyos mismo. Sa Kanya mismo manggagaling yung gantimpala. So, sinasabi sa atin ng Panginoon na kung ikaw ay ano ba tawag natin dito? Pagsisikapan mong gawin yan sa biyaya at awa ng Panginoon, kagamat hindi madali, maaring saktan ka, umiyak ka. Pero sinisigurado ng Panginoon na hindi masasayang ang iyong gagawin. Kasi tiyak, tiyak na tiyak ang gantimpala mo na manggagaling sa Diyos. At uulitin din niya mamaya yan sa verse 38 sa mababasa natin mamaya. Kumaga, sinabi niya noon, pero sasabihin niya ulit mamaya. So, ang gantimpalang ito ay nakalaan lamang sa mga mananampalataya talaga. Hindi ito makukuha ng hindi mananampalataya. Nakalaan lamang o mapapakinabangan lamang ng mga taong binago na ng Diyos dahil sa kanilang pagtitiwala sa Panginoon, dahil sa kanilang pagtanggap sa Ebanghelyo na ibinigay o ginawa ng ating Panginoon. Okay? So bago natin basahin yung mga talata ngayong umaga, tayo po muna ay manalangin. Amang banal, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, lumalapit nga po kami sa inyo ngayong umaga. At isinusuko namin sa inyo ang aming mga sarili. Dahil nga inaamin namin, Panginoon, na ang inyong katuruan na ito o ang utos nyo pong ito para sa amin na mga nananampalataya sa inyo ay talagang hindi po yan yung normal. Hindi po yan yung natural. Hindi po yan yung default setting na mayroon po kami sa aming puso, sa aming pag-uugali o sa aming pamumuhay. Kung kaya't aming sinasamo na dahil nga inyong salita, sinabi po ninyo na ito ay buhay.
ito ay katulad ng isang matalim na sandata. Panginoon, kaawaan niyo kami. At loobin mo nga, Panginoon, na kung kinakailangang patagusin mo ang talim na iyan sa aming mga puso't isipan, ay gawin mo, Panginoon, para kami ay mabago. Kung kinakailangang maranasan namin, Panginoon, ang sakit, maranasan namin ang pagkalungkot o yung lakas ng inyong kapangyarihan, Panginoon, ay mangyari nga nawa upang kami ay magkaroon ng tunay na pagbabago at makapamuhay kami ng ayon sa inyong kalooban. Kaawaan niyo kami sa umagang ito, Panginoon, sapagkat alam niyo nga po na kung sa aming sarili lang ay hindi po namin makakayang intindihin ang inyong salita at lalong higit, hindi po namin kaya itong panghawakan o sampalatayan. Kaya't pinagkakatiwala po namin sa inyong lahat sa ngalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Amen. Buksan po natin sa aklat ng Lucas, chapter 6, at babasahin nga po natin ang 27, verse 27 to 38. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Tingnan po natin ng may pagpapakumbaba. Subalit, sinasabi ko sa inyo na mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo at ipanalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Sa sino mang sumampal sa iyo sa pisngi, iharap mo naman ang kabila. At sa sino mang umagaw ng iyong balabal, huwag mong ipagkait pati ang iyong tunika. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo, at kapag inagaw ng sino man ang iyong ari-arian, huwag mong bawiin ang mga iyon. Kung ano ang ibig mong o ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. Kung kayo'y umiibig sa mga umiibig sa inyo, ano ang mapapala ninyo? Ang mga makasalanan man ay umiibig sa mga umiibig sa kanila. At kung gumawa kayo ng mabuti sa mga gumagawa sa inyo ng mabuti, ano ang mapapala ninyo? Sapagkat gayon din ang ginagawa ng mga makasalanan. Kung kayo'y magpahiram lamang sa mga taong mayroong kayong inaasahang tatanggapin, ano ang mapapala ninyo? Ang mga makasalanan man ay nagpapahiram sa mga makasalanan upang tanggapin nilang muli ang gayon ding halaga. Subalit, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa mga masasama. Maging maawain kayo, gaya ng inyong Ama na maawain. Verse 37, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong humusga at hindi kayo huhusgahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Gustong takal, siksik, niliglig at umaapaw. Ang ilalagay nila sa inyong kantungan, sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay gayon din kayo susukatin. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Nawa siya ang patuloy na magtanim ng mga katotohanan iyan. Banal na katotohanan, buhay na katotohanan, at hindi nagkukulang na katotohanan na salita ng Diyos.
Judge not, and you will not be judged. Huwag humatol upang hindi ka hatulan. Sabi ko na kanina na yan po ay madalas na nagagamit sa maling konteksto o maling pagkaunawa dahil hinuhugot nila yung isang talata lang na iyan, sasabihin nila, ito ang ibig sabihin niyan. Hindi po. Tayo po ay iniintindi natin ang salita ng Diyos. Sabi nga natin, base sa konteksto para alam natin kung ano talaga ang gustong sabihin ng Panginoon. Actually, si Luke at saka si Matthew lang pong nagsulat nung parting iyan sa naturo ng Panginoon na may kinalaman nga sa huwag humatol upang hindi ka hatulan. Bago natin saliksiking mabuti yan, bibigyan ko kayo ng mga larawan, ika nga. At tingnan ninyo, ito bang mga ikukwento ko sa inyo o ibibigay ko sa inyo mga dula o larawan ay ang tamang pag-intindi ng salitang ito na huwag humatol upang hindi kayo hatulan. Una, yung hearing sa alam niyo na, hearing, alam. Pag hearing, saan yun? Tungkol sa flood control. Diba? Sasabihin ba natin na wag natin silang hatulan para hindi rin tayo hatulan? Tama bang gamitin natin doon sa kanila? Siguro buong Pilipinas magsasabi hindi. Dapat hatulan yung mga, sabi nga nung yun, mga buhaya, papalitan na daw yung national, tawag nito? Mayroon nakita ko sa Facebook yung kung paano daw yung landmark pag pumunta ka sa Pilipinas, buhayang malaki. Nakakalungkot. Anyways, hindi pa natin pag-uusapan yan ngayon. So, sa tingin nyo, hindi pwedeng gamitin yon sa kanila na huwag natin silang hatulan para hindi rin tayo hatulan? Ito pa, pangalawang larawan. May dalawang babae, dalawang Kristiyano. Ang pangalan nila ay si Maria at si Marina. Sila ay magkababata, magkasamang naging bata, magkasamang tumanda, hanggang sa magkaasawa. Marami silang pinagsamahan. Sabi nga natin, hirap at ginawa. Ganon sila ka-best friend. Ganon yung best friend na nabuo nila bilang magkaibigan. Pero dahil nagkaasawa na sila, kanya-kanyang buhay, nagkapamilya, medyo nawala na yung kanilang pagsasama o yung sabi nga natin bandingan, nabawasan na kasi may kanya-kanyang asawa, may anak na, busy na sa kanya-kanyang buhay. Dahil ang nakakalungkot, may nagawa si Marina na nakasakit kay Maria o kay Mary. At yung nagawa ni Marina ay talaga namang nasaktan ng husto si Mary. At dahil sa sakit na yon na ginawa ni Marina, talaga namang hindi siya makatulog. Hindi siya nakatulog magdamag kasama nung kanyang asawa kasi pinag-uusapan nilang mabuti. Ang tanong is, bakit nagawa ito ng aking best friend? So, dahil nga hindi makatulog si Maria, nag-isip na siya ng napakaraming mga dahilan. At alam niyo kung ano ang kanyang inisip? Masasamang dahilan, siguro. Di ba? Ano kaya yung mga masasamang dahilan na inisip ni Maria? Hindi na natin iisa-isahin yun kasi kathang isip lang na kwentong ito. Pero, sa bandang huli, pag kinaumagahan, nagdesisyon po si Maria. Sabi niya, yung mga inisip ko na posibleng dahilan na masasama na kung bakit nagawa ito ng kaibigan ko, ay hindi ko sure. At isip-isip ko lang yun .
So dahil hindi ko ito sigurado, sabi niya, bibigyan ko siya ng, anong tinatawag sa husgado? Benefit of the doubts. Hindi ko siya huhusgahan muna. Kailangan makausap ko muna siya. Kasi hindi ko pa talaga alam kung anong dahilan niya, bakit niya ginawa itong napakasamang ito sa akin, bakit niya ako ganito sinaktan. Although masakit talaga, at alam natin, pag tayo ang nasaktan, talagang mapapaisip ka ng masasamang dahilan kung bakit kanya sinaktan kasi best friend mo yan di ba? Pero sabi niya, hindi ko muna siya husgahan, kailangan makausap ko siya. Ang tanong, tama ba yon? Yun ba ang tamang pag-apply ng salitang huwag kang humusga o huwag kang humatol para hindi ka rin natulan? Lapit-lapit na. Pwede na yun. Ito, isa pang larawan. Tayong mga reform, meron tayong tinatawag na council meeting pag yung mga elder ng church natin dito, local, ay nag-meeting. Pero pagka yung lahat ng mga elder na kasama doon sa tinatawag naman na classes, halimbawa mga 10 church o higit sa isang church, nagsama-sama ang lahat ng elder, pastor elder, para mag-meeting, ang tawag doon classes meeting. So, mayroong classes meeting na pinatawag. Hindi ito yung regular na classes meeting, pero nagkaroon ng emergency classes meeting, nagpatawag ng meeting ang classes. So, nagpuntahan lahat ng mga representative ng bawat iglesia. At ang dahilan ay mayroong isang pastor sa isang church doon sa classes na yon na inakusahan na non-rape. Nang hindi niya asawa, syempre. So, ito na, classes meeting. Unang tumayo, yung kinikilalang elder. Sabi niya, sinabi ng Biblia, judge not. Para hindi rin tayo hatulan. So sabi niya, hindi natin pwedeng litisin itong ating kapwa elder. Dahil sinabi ng Panginoon na huwag tayong humatol. Ang tanong, tama ba yon? Pero mayroong isang tumayo, elder ulit. At itong elder na ito pala ay best friend naman nung inakusahan. Na pastor na elder din. Sabi niya, alam nyo, tinitiyak ko, wala sa inyo dito ang nagmamahal ng higit sa akin sa kaibigan kong yan. Kasi hindi ko lang siya itinuturing na kaibigan, kundi kapatid ko yan. Sabi niya. Pero, sabi niya, para sa honor ng Panginoong Jesus at para sa well-being ng iglesia, yung kapakanan ng iglesia. At siyempre, para sa interest ng biktima na rape. Sabi niya, ang kahuli-hulihan, para din sa kaluluwa ng aking kaibigan, kailangan ituloy ang paglilitis. Kailangan ituloy ang trial. Sa tingin nyo, tama yon? Na pag-apply sa judge not and you will not be judged. Mga kapatid, yung pinag-uusapan po natin dito na itinuturo ng ating Panginoon ay ito po ay isang relasyon na masasabi nating talagang wala sa ayos na relasyon. Kasi nga, pag-ibig sa hindi umiibig sa iyo. Pagbibigay ng tawag natin, maganda sa hindi gumagawa sa iyo ng maganda. Pero, sabi nga natin,
sinasabi ng Panginoong Hesus dito sa atin na bilang mga mananampalataya, kailangan natin talaga itong matutunan. Kailangan nating matutunan ano yung tamang pagtugon sa ganitong klase ng relasyon. No? Paano ang tamang, sabi nga, pagmamahal sa mga hindi umiibig sa atin, paano ang tamang pagbibigay ng tinatawag na paano natin hahanapin yung hustisya kahit sa ganitong sitwasyon. So hindi sinasabi dito ng Panginoon na hindi tayo kung kinakailangang umantong sa hukuman ay hindi dapat huwag natin gagawin. Hindi, kung kinakailangan gawin natin. O hindi sinasabi dito ng Panginoon na huwag mo nang tingnan kung ano ang tama at ano ang mali. Huwag mo nang gamitin yung iyong pag-iisip na makapagdesisyon ka kung ano ang tama at mali. Hindi rin po ito yung sinasabi dito ng Panginoon. Kung hindi tinuturuan nga lang tayo ng Panginoon, paano ba gamitin yung ating kaisipan na ginagawa natin yung paghahanap ng hustisya, tinitingnan natin yung kung ano talaga ang tama at kung ano ang mali, pero kasama pa rin yung awa, kasama pa rin yung biyaya. Kasi alam niyo, si Jesus mismo, ina-acknowledge po niya ang batas. Diba? Marami siyang mga turo tungkol sa batas. Yung sa Matthew 5 verse 25, sabi niya, hindi ako nagkakamali, sabi niya, actually kasama din ito sa Sermon on the Mount, na isinulat naman ni Mateo. Sabi niya, pag may naghabla sa iyo, bago pa kayo makarating sa korte, sabi niya, makipag-ayos ka na. Diba? So, ina-acknowledge niya ang korte, ina-acknowledge niya ang paglilitis. At alam natin, si Apostol Pablo, pinag-aaralan ngayon ni Brother Adrian yung aklat ng gawa. Si Apostol Pablo, makikita natin, umapila siya sa batas dahil sa mga kasong ipinaratang sa kanya. At yun ang dahilan kung bakit siya dinala sa Roma at pinagpasapasahan siya ng mga judge doon, ng mga korte doon, dahil doon sa kanyang kaso. So, nakikita natin na sa Biblia, hindi po iniitsupwera ang paggamit ng tinatawag nating batas, paghahanap ng hustisya, at pagbalanse kung ano ang tama at kung ano ang mali. Diba ang Panginoong Hesus mismo nagturo sa atin? Sabi niya, makikilala nyo sila, saan? Sa pamagitan ng kanilang bunga. By their fruit, you shall know them. Si Jesus po ang nagsabi niyan. Kung kaya makikita natin na si Jesus mismo ang nagsasabi na kailangan tingnan mo ang mga tao base sa kung ano ang ginagawa nila, base sa kung ano ang sinasabi nila o kung ano ang kanilang pamumuhay. So, gagawin pa rin natin yun. Kaya lang, sabi ko nga, dapat kasama nga yung biyaya sa paggawa natin yun. Kasama yung awa habang ginagawa natin yun. So, para mas maintindihan po natin, ang sinasabi dito sa verse 37 to 38, ay, ang tawag nito, ihimay-himayin natin. Unang-una, para mas maintindihan natin ito, ang sinasabi dito ng Panginoon na, judge not and you will not be judged, condemn not and you will not be condemned. Ang gustong talagang sabihin dito ng Panginoon, bilang isang mananampalataya, huwag padalos-dalos sa paghatol. Yun ang gustong sabihin niya dyan.
slow to condemn. Huwag kang, di ba, pag may nakita ka, hatulan mo agad. Ano? Huwag padalos-dalos. Ano? Bakit? Kasi sa totoo lang, di ba, pag nasaktan tayo, tendency natin yun di ba? Sa mga talaga, di ba? Pag nasaktan ka di ba? So, ano mangyayari? Pag nasaktan ka, talagang kung pwede lang, kung magagawa mong magpadala ng kulog at kidlat, gagawin mo yon. Kasi sinaktan ka Yun yung tendency. At wala ka hindi ka na mag-iintay ng bukas o makalawa. Ngayon din. Di ba? Yun kasi ang tendency. Pero sinasabi ng Panginoon dito, huwag tayong padalos-dalos sa paghusga. Ang gustong matutunan natin, ang gusto ni Jesus na matutunan natin ay yung kabaliktaran ng gusto natin. Nagets nyo? Hindi yung kung ano yung nararamdaman natin, kung ano yung gusto natin, pag tayo nasaktan, action agad na may kasamang hatol, may kasamang paghusga, sinasabi ng Panginoon, hindi yan. Ito ang dapat nyong gawin. Huwag padalos-dalos sa paghatol. Be slow to condemn. Yan yung una. Pangalawa, di ba, sabi diyan, forgive and you will be forgiven. Magpatawad upang kayo ay patawarin din. Anong gustong sabihin diyan ng Panginoon? Kung kanina, huwag padalos-dalos sa paghatol, ang gustong sabihin naman dito ng Panginoon, huwag ipagpaliban ang pagpapatawad. Kung kanina, slow to condemn, dito naman, quick to forgive. Kung pagpapatawad ng pag-uusapan, yun ang hindi mo dapat ipagpaliban. Yun ang hanggat maaari gawin mo agad. Ano? So, paano naman yun? Ito kasi yun, madaling magpatawad sa taong hindi gumagawa sa iyo ng masama. Di ba? Yung mga kaibigan mo, pagka medyo, di ba? May nagawang hindi mali, kaibigan mo yan at lalo na't kung siya naman ay, sabi nga natin, humingi kasi ng tawad agad Di ba? Mababa naman ang loob niyan Hindi siya matapang, hindi siya, ano tawag natin dito? Maere. Kaya madaling patawarin yan. Totoo yan. Actually, nasa Kawikaan yan Sa Kawikaan chapter 15, verse 1. Babasahin lang po siguro natin para makita natin yung pinanggagalingan natin dyan. Kawikaan 15, verse 1. Sabi dyan, nakakapawi ng puot, ang sagot na malumanay. Ngunit nagbubunsod ng galit ang magaspang. Yan. So madaling magpatawad Pag kayong taong alam mo nagpapakumbaba, malumanay siya Hindi palaban So pag humingi ng tawad yun, madaling magpatawad. Pero hindi kasi yun yung sinasabi ng Panginoon na patatawarin natin dito. Kumbaga, may kinalaman ito sa mga taong hindi gumagawa ng ayos sa atin, hindi gumagawa ng mabuti sa atin, na sinasaktan tayo. Pero dapat matuto tayong, mabilis daw tayong magpatawad sa ganun. Huwag muna kayong mag-react ng gusto kasi hindi pa tayo tapos. Baka sabihin nyo kasi, hayaan ko na lang ba? Akala ko ba hindi hahayaan? Ba't naman patatawarin ko agad? Isa-isahin natin. Pangalawa, di ba? Sabi niya diyan, give sa verse 38, unang bahagi. And it will be given back to you. Magbigay
at bibigyan din o ibabalik din naman sa inyo. Ano yung pangatlo? Be ready to give. Or, tinagalog ko, maging mapagbigay. Huwag maging madamot, huwag maging, sabi nga nung mga batang naririnig ko, don't be a gator, alligator. Di ba? Huwag kang masyadong swapang, huwag kang masyadong gusto mo, ikaw na lang lagi sumasagpang. Ano? Buhaya ang tawag doon natin sa Tagalog. Di ba? Sa halip, sabi dito, dapat ikaw yung maging mapagbigay. Hindi ikaw lagi yung gusto mong pinapaboran o tumatanggap ng pabor. Ang sinasabi dito ng Panginoon, di ba, mamahalin mo ang kaaway mo, kaawaan mo yung hindi gumagawa sa iyo o hindi gumawa sa iyo ng ayon sa gusto mo, kaya nasaktan ka, kaawaan mo sila, pero huwag kang mag-expect na kaawaan ka rin nila. Huwag kang mag-expect na dahil gumawa ka ng mabuti sa kanila ay gagawin ka rin ng mabuti. Huwag kang umasa sa kanila. Ano? Huwag kang umasa ng gantimpala sa kanila kasi madalas nating iniisip ganito eh. At itiisin ko, gawin ko ng mabuti ito. Total, alam ko, pag ginawa ko ng mabuti ito, magbabago rin. Pwede, sa totoo lang, maraming nangyayaring ganyan. At hindi ako nagkakamali, sa aklat ni Santiago yon na yung masama, gawa mo ng mabuti, ang mangyayari daw, parang pinapatungan mo ng nagbabagang uling sa kanyang ulo. Na ang ibig sabihin nun, matututunan niya yung tama eh. Di ba? Parang napapaso siya. So ibig sabihin, matututo siya, yun ang ibig sabihin doon. Pero hindi po assurance na dahil binibigyan, ginagawan mo siya ng mabuti, ay talagang magbabago siya o gagawin ka rin ng mabuti. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang doon umasa na mayroon kang matatanggap na gantimpala doon. Bakit? Kasi mayroon talagang nangako sa iyo ng gantimpala. Na pag ginagawa mo yan, ipinagagawa niya sa iyo na hindi madaling gawain, pagmamahal sa kaaway, paggawa ng mabuti sa mga hindi gumagawa sa iyo ng mabuti, pag ginagawa mo yan, ang sabi ng Panginoon, siya ang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Pang-apat, sabi diyan, pag nagbigay ka daw, sasauli sa iyo, bibigyan ka rin. Diba? Sa verse 38. Give and it will be given back to you. Paano daw ibabalik? Good measure, hindi kulang sa timbang, will be put into your lap. Kung ikaw ay maging hindi pa dalos-dalos sa paghatol, kung ikaw ay hindi ipagpapaliban ang pagpapatawad, at sa halip na ikaw ang binibigyan, ay ikaw ang nagbibigay, maging handa ka lagi sa pagbibigay, ano sabi diyan? Makakasiguro ka ng gantimpala. Hindi doon sa kung saan ka nagbibigay, kung hindi manggagaling sa iyong Diyos Ama. At anong klaseng regalo, anong klaseng gantimpala ang ibibigay sa iyo ng Diyos? Hindi kaunti. Hindi lang marami. Kundi ano sabi doon? Siksik, liglig. Kasi aapaw kung hindi sisiksikin at hindi liligligin. Pero ulitin ko po, hindi po yan kayamanan ha. Kasi di ba naalala nyo nung nakaraan, ang talagang kayamanan na itinuturo sa atin ng Diyos ay walang iba kung hindi si Jesus mismo.
Kaya wag po nating isipin na kayamanan po yung siksikliglig umakaw na yun. Although, pwede kang bigyan ng Diyos ng kayamanan. Hindi natin pinagkakaila yun. Pwede kang payamanin ng Diyos. Pero ang sinasabi dito, kung yung ibibigay ng Diyos sa atin, ito po ay yung may kinalaman sa kanyang tinatawag natin na providence sa English. Ano ibig sabihin ng providence? Hindi kasi mai-translate yan sa Tagalog ng isang salita lang eh. Pag sinabing God's providence, ito po ay kung paano ka inaalagaan ng Diyos, paano ka ginagabayan ng Diyos, paano ka iniingatan ng Diyos. Di ba napag-aralan natin nung nakaraan? Ano ba yung providence ng God? Romans 8:28. All things work together. Ganyan kasagana. Actually, pag binabanggit ko yung talatang yan, tinikilabutan ako eh. Tumitindig yung balahibo ko. Kasi hindi naman ako karapat dapat nagawan ng Diyos ng ganyang biyaya. Ano? Nasisiguraduhin niya ang lahat ng nangyayari sa buhay ko para sa ikabubuti ko. Pag samasamahin mo ang lahat ng insurance sa mundo, hindi papantay doon sa assurance na ibinigay sa atin ng Diyos. Yan po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. And then, yung application natin dito, kung paano natin isasabuhay yung sinasabi dito ng Panginoon, ay makikita nga po natin sa tinatawag nga na kung paano natin haharapin yung ganitong sitwasyon. Sa katotohanan, ito sa katotohanan kasi kaya mahirap natin isabuhay ito. Ito kasi yung nangyayari. Pag yung iba may ginawa sa iyo, big deal lagi. Ang sama-sama ng ginawa, grabe talagang ginawa sa akin. Ganun ka mag-isip, di ba? Pero pag ikaw naman ang may ginawa sa iba, anong tendency mo? Grabe naman siya. Diba? Maliit lang naman yung ginawa ko, simple lang naman yung ginawa ko. Di ba? Ganun mag-isip ang tao. Na kumbaga, pag may nasabi ka, sasabihin nung kausap mo, saktan ako sa sinabi mo. Humingi ka ng tawad, sasabihan pa yan. Humingi ka ng tawad, nasaktan ako sa sinabi mo. Sinabi na nga nasaktan, ayaw pa humingi ng tawad, kailangan pang piliting humingi ng tawad. Bakit? Kasi ang thinking niya, grabe ka naman, hindi naman kita gustong saktan eh. Diba? Intindi mo ako, nagkamali lang naman ako. Pero, pag ikaw, may sinabi yung kausap mo na nasaktan ka, aba, malaking bagay sa iyo yun. Big deal sa iyo yun. Gets nyo? Mababasa natin later on yan. Pag-aaralan natin later on yan sa verse 42 and 43. Ano yun? Ano yung sinasabi doon? Tingnan natin. Verse 42 and 43. Mas may papaliwanag pa yan later on. Ano yung sinasabi sa verse 42 and 43? Yung may kinalaman sa uwing at troso. Ano sabi doon? Huwag mong sabihin sa iyong kapatid, halika, alisin ko yung puwing sa mata mo. Ano sabi ni Jesus? Ikaw naman, sabi mo, alisin mo yung puwing ng kausap mo o ng kapatid mo, ikaw nga troso yung nandyan sa mata mo. Hindi po ganun tayo tumingin. Baliktad po tayo tumingin. Ang tingin natin sa ating kausap o kapwa, yung nasa mata nila, troso, at yung nasa mata natin, yun yung puwing lang. Ganun tayo magtumingin, ganun tayo mag-isip. Pero ano sabi ng Panginoon? Hindi.
Ano? Dapat matuto ka, ano, na maging, yun nga, tanggapin mo yung katotohanan na kung ang kapatid mo ay may puwing, malamang nga ikaw troso ang nasa mata mo. So mas pagtuunan mo ng pansin yung troso kasi mas mabigat yan mas malaki yan Diba? Kaysa doon sa nakaturo ka lang, uy, tingnan mo yung mali niya Yan. Diba? Lagi kang, yung tinatawag natin na, lagi kang may nakikitang mali sa iyong kapwa, pero ikaw feeling mo, perfecto. Sabi, hindi mo siguro perfecto. Hindi ako, wala, ano yan. Maliit na bagay lang yan. Di ba? Ganun lagi. Pag ikaw may ginawang mali, maliit na bagay lang yan. Pero pag yung ibang may ginawang mali, napakalaking bagay yan. Hindi, sabi ng Panginoon, dapat pag tumingin ka sa ganyan, puwing lang yung kaharap, yung kapatid mo, pero ikaw troso. Ibig sabihin yan, mas nakatuon ka dapat sa pagkakamali mo, sa pagkakasala mo, kaysa lagi mong nakikita ang mali ng iba. Ikaw lagi yung tama, pero yung iba sila lagi yung mali. Hindi po ganun ang tamang pag-apply yung sinasabi dito ng ating Panginoon. Hindi ako magaling na counselor kaya humiram ako sa isang Christian counselor ng kanyang pagka-counsel sa ganitong sitwasyon. Meron siyang ginamit na pamaraan o tinawag na natin parang pattern kung paano niya i-counsel yung ganitong sitwasyon. Gumamit siya ng 5 R sa English, babasahin ko. Sa ganito daw sitwasyon, para maisabuhay natin ng tama yung sinasabi dito ng Panginoon, na sa ating pagharap sa mga taong tingin natin o nakikita natin ay may ginawang kasalanan sa atin, nagkakasala, o hindi nagmamahal sa atin kahit minamahal na natin sila, hindi marunong maawa sa atin kahit naawa naman tayo sa kanila. Ang unang-una daw nating gawin, letter R, unang R, re-examine ourselves. Tingnan natin yung ating sarili. Pag humarap tayo sa ganyang sitwasyon o nalalagay tayo sa ganyang sitwasyon, ang unang-una nating titingnan ay ang sarili natin. I-examinin natin yung ating sarili. Tatanungin natin yung ating sarili, ano ba ang aking sadya? O ano ba ang gusto kong mangyari sa pakikipag-deal ko sa taong ito? Ano ba yung pamamaraan na ginagamit ko para i-deal siya o para kausapin siya? Gusto ko lang ba na mapatunayan na ako talaga yung tama at siya yung mali? Diba? Kasi ganun yung di ba? Pagka meron kang kakausapin na sa tingin mo nagkakasala, papunta ka doon at nasa isip mo, ako yung tama siya talaga yung mali. Hindi, sabi dito, unahin mo munang tingnan yung dahilan mo. Ano ba yung motive mo? Ganun lang ba ang gusto mong mangyari na gusto mong mapatunayan ikaw ang tama? O pag napatunayan mo ikaw tama, anong mangyari? Tapos na ba? Hindi. Minsan mas lumalala pa. Or gusto mo lang bang mangyari ay ang sakit-sakit kasi. So dapat maalis tong sakit na to sa nararamdaman ko. Kaya kailangan harapin ko na to. Yun lang ba? Ito, iwan ko kung tatanggapin nyo. Sa lahat ng sigalot sa relasyon, kahit magkaibigan, anumang klaseng relasyon yan, pagka nagkaroon ng problema, nagkaroon ng tinatawag natin na friction sa relasyon, hindi po iisa lang ang dahilan. Madalas, kung hindi man lahat, parehong panig ang may kasalanan. Kung kaya't
Ang sinasabi dito, sa pagharap mo sa ganyang sitwasyon, ang unang-una mong tingnan ay ang sarili mo. Ano ba ang gusto kong mangyari? Bakit ko ba haharapin itong taong ito? Para lang sampal-sampalin siya sa kanyang pagkakamali? Hindi. Tingnan mo unang-una ang sarili mo. At pag nakita mo ang sarili mo, makikita mo mayroon ka dapat ding pagsisihan kung bakit nagkaroon ng problema. Tanggapin mo yun. Tanggapin mo yung mali. Hindi lang talaga siya ang nagka-problema, kundi ikaw din. Di ba kilala niyo si Job? Kinikilala siya ng Diyos na, di ba, pinagmalaki nga siya. Kilala mo ba yung lingkod kong si Job? Perfect yan. Walang kasalanan yan. Matuwid yan. Yung pala ang sabi. Pero nakita natin, talaga nga ba siyang, hindi nga ba talaga siya nagkasala? Along the way, kung babasahin natin ang aklat ng Job, nagkasala din siya. Hindi din siya perfect. Pangalawang R, sinasaliksik mo muna ang sarili mo dahil nga nakita mo na mayroon ka rin kasalanan. Anong gagawin mo? Okay lang yan? Hindi. Dapat repent. Pagsisihan mo yun. Ano? Huwag mong baliwalain ang kasalanan. Kumbaga, ang kasalanan ay, sabi nga, siyang naglalayo sa atin o siyang nagmahadlang sa atin sa paglapit sa Diyos. Nagiging pader yung kasalanan para hindi tayo makalapit sa Diyos. Kaya pag nakita mo yung kasalanan mo, pag sinaliksik mo at nakita mo yung kasalanan mo, pagsisihan mo yan. Bago mo pa, kumbaga ganito, pagsisihan mo yung kasalanan mo, kung papaano mo gusto pagsisihan ng kapatid mo yung kasalanan niya. Kasi minsan, lagi lang tayong ganun eh. Dapat magsisi siya, pero ikaw hindi mo iniisip. Ano din ang dapat kong pagsisihan? Bas, pareho lang dapat kayo. Ano? Pero ikaw, na Kristiyano, na kinakausap dito ng Panginoon, kung papaano mo gusto, pag nanais na magsisi yung kapatid mo na iyan, na sinasabi mo nakagawa ng kasalanan, dapat ganun ka rin. Ganun din ang gusto mong gawin sa sarili mo. Yun din ang gusto mong mangyari sa iyo, na matuto ka ding magsisi. Naalala niyo si Haring David, kinakanta natin yan, awit 51. Hindi lang yung ikaw ay magsisisi sa kasalanan, kung hindi, sabi doon ni Haring David sa awit 51, especially verse 17, siya ay nalulungkot, nababagabag ang kanyang puso at kaluluwa dahil nakita niya na siya ay nagkasala. Yung bang mayroon kang, di ba, yung, di ba marami tayong nakikita kasi ng mga taong nagkakasala, ganito. Malulungkot lang sila sa kanilang ginawang kasalanan, pagdadalhin na sila sa kulungan. Pero hanggat hindi sila nahuhuli, hindi sila parurusahan, okay lang sa kanila yung kasalanan. Hindi. Bilang mananampalataya, pag nakita mo na may kasalanan ka, pagsisihan mo ng may pagkalungkot talaga sa kasalanan na iyan. Dahil alam mo na ang kasalanan nga na iyan ay hindi mo lang sa tao talaga ginawa, kundi ginawa mo sa Diyos na banal, na kung ikaw ay mananampalataya, yung Diyos na banal na iyan ay tinatawag mong Ama na labis na nagmahal sa iyo. Di ba? Tayo, may mga anak tayo. Nagkaroon din tayo ng mga magulang. Di ba? Yung gumawa ka ng kasalanan sa magulang mo, o kung ikaw yung magulang ngayon, yung anak mo may ginawang kasalanan sa iyo, masarap ba yun? Eh, hindi nga tayo perfecto eh. Pero yung Ama natin sa langit, perfecto yan. So kung nakagawa ka ng kasalanan sa Kanya, dapat lang malungkot ka, dapat lang mabagabag ka. Dapat lang madurog ang iyong puso dahil sa kasalanan na iyan.
Pangatlo, ano? Remember. Ano yung aalalahanin mo? Ito yun. Kakantahin natin ito mamaya. Aalalahanin mo yung ibanghelyo ng Diyos. Na ang tinatawag natin doon, yung gospel na yan, yan yung pagpapakita ng Diyos ng kanyang awa or biyaya. Nakakantahin natin mamaya, Amazing Grace. Yan yung response natin na mamaya. Na kumbaga, sa pag-alala mo ng Ebanghelyo, ano yung maaalala mo doon? Ikaw, tayo, ay yung taong karapat-dapat na hatulan dapat ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Yan po yung Ebanghelyo. Ang dapat sa atin ay kapuutan ng Diyos. Sumpain. Sunugin sa impyerno. Pero anong ginawa ng Diyos? Ano sabi ng Ebanghelyo? Paano ipinadama ng Diyos yung kanyang awa, yung kanyang biyaya? Sa halip na itaboy tayo, inilapit niya tayo sa Kanya. Sa halip na patuloy niya tayong ituring na kaaway, anong sabi sa Romans 5:8? Siya, ipinadama niya ang kanyang pag-ibig sa atin nung ibigay niya ang kanyang anak. Noong tayo makasalanan pa. Yan po. Yung aalalahanin natin, mga kapatid. Yung compassion, yung mercy, yung grace na ipinadama sa atin ng Diyos na lagi nga namin sinasabi ni Elder RB, kulang po ang magagandang salita natin para i-describe natin talaga yan. Yan po yung biyaya, yan po yung awa na ipinadama sa atin ng Diyos na lagi nating aalalahanin pagkakarap natin yung mga taong gusto na natin sanang pasabugin dahil sa kanilang ginagawa sa atin. Pero pag hinaharap natin sila, aalalahanin natin, tayo ay nakatanggap po ng biyaya ng awa na hindi naman din tayo karapat-dapat. Ang apat, review. May exam. Kaya tayo magre-review. Ano yung i-review natin? Ang re-reviewin natin ay yung, kumbaga sa korte, yung mayroong facts, hindi yung, tama ba yung pronunciation mo ng facts? Yung mayroong ebidensya, yun lang ang re-reviewin mo. Aalamin mo talaga sa pangyayari, ano ba talaga yung mga mayroong patunay sa nangyari. Ano ba talaga yun? Sa pag-review mo ng pangyayari, mga kapatid, huwag mong dagdagan yung sigalot o yung away o yung problema ng iyong, tawag natin, haka-haka, kuro-kuro. Sa palagay ko, sa tingin ko, huwag mo pong gagamitin yung mga yon. Kundi kung ano lang, yung talagang mayroong ebidensya, mayroong maliwanag na patunay na ganito talaga yung nangyari, yun lang ang iimbestigahan, yun lang ang i-review mo. Huwag mong reviewin sa tingin ko, ganito yan eh. Sa palagay ko, ganyan yan eh. Huwag po. Huwag kang magdagdag ng iyong tinatawag natin na assumption o mga haka-haka o kuro-kuro sa pangyayari. Dahil problema na nga yan, malaki na yan eh. Huwag mo nang dagdagan ng hindi ka pa sigurado. Ang tanggapin mo lang na nangyari talaga o na katotohanan talaga doon sa pangyayari ay kung ano talaga yung ebidensya o mayroong ebidensya, ika nga,
Di ba sa husgado, ganun din. Hindi ka pwedeng tumistigo, sasabihin, sa tingin ko po, ganito. Hindi, dapat mayroong patunay. Dapat mayroong ebidensya. So yun din dapat ang tatanggapin lang natin, yun din dapat ang ating titingnan sa ating pagharap sa pangyayari o sa problema. Kasi, sa totoo lang, baliktad ngayon nangyayari. No? Pagka nasaktan ka, sa halip na tanggapin mo kung ano yung mga katotohanan na mayroong ebidensya kung paano talaga yung nangyari, anong ginagawa mo? Nag-iisip ka. Gumagawa ka ng iyong kuro-kuro at haka-haka na mas malala kaysa doon sa nakikita mo. Kaysa doon sa hawak mong ebidensya. Siguro hindi lang ganito to eh. Di ba? Tapos nakita mo pa yung tao na nadapa na naman, mayroon namang ginawang, kasi hindi naman siya perfecto, pwedeng magawa na naman siyang mali. Sabihin mo, ayan, sinasabi ko na, tama yung kuro-kuro ko, tama yung iniisip ko. Huwag po ganun ang pagharap natin. Kumbaga, sinasabi dito ng Panginoon, saliksikin natin kung ano lang yung pwede natin talagang makita base sa ebidensya, base sa kung ano ang pwede nating mabigyan ng patunay talaga sa mga pangyayari. Sinasabi nga natin kanina, na sa sinasabi sa atin ng Panginoon na pagharap sa ganitong sitwasyon, dapat mayroon tayong awa, mayroon tayong pagpapasensya, mayroon tayong handa tayong magpatawad. Pero sinasabi nga sa atin, lagi nating bibigyan ng benefits of the doubt. Pakinggan mo. Hayaan mo siyang magpaliwanag. Huwag mo na muna siyang husgahan. Hayaan mo siyang magpaliwanag. Pero, hindi sinasabi ng Panginoon na tatanggapin mo na lang lahat. Ang sasabihin niya, hindi. Kasi alam natin, ang tao, magaling yan eh. Sabi nga natin, magaling mambola. Talagang nasa katangian ng tao yung magsinungaling. Kaya habang nagpapaliwanag siya ng kanyang side, siyempre, titingnan mo pa rin kung nagsasabi pa talaga siya ng totoo. Pero sa pagtingin mo sa kanya, gagamitin mo nga yung mayroong kang ebidensya. Huwag kang tumingin sa kanya at tumitingin ka lang sa base sa haka-haka at iyong kuro-kuro. Kundi dapat mayroon, ang tatanggapin mo sa kanyang mga sinasabi ay kung mayroon talagang patunay na ito talaga ay katotohanan. And then, panghuli, panglima. Pag natapos na yon, na-examine mo na yung iyong bakit mo siya kinaharap, ano ba ang talagang gusto mong mangyari, at sa pag-examine mo ay nakita mo hindi lang naman talaga siyang may kasalanan, nagsisi ka na, pinagsisihan mo na, and then kaya mo siya haharapin, hindi base sa galit mo, hindi base sa ano pa mang nararamdaman mo, kung hindi base sa awa na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ganun ka humarap. And then, na-review mo na ito talaga yung katotohanan. Ang panghuli, reprove. Ipapataw mo na ang hatol. Iko-correct mo na kung mayroon talagang mali. Pero mga kapatid, kung alam nyo ang Matthew 18 principle na tinatawag, yung pag-correct na sinasabi doon sa Matthew 18 principle ay yung pag-correct na
tinatawag na upbuilding. Iko-correct mo siya, hindi para durugin siya o hindi para sirain siya o ilugmok mo siya, kundi kaya mo siya iko-correct kasi gusto mo siyang makarecover. Gusto mo siyang ibangon muli o sa madaling salita. Kung siya talaga ay nagkasala at napapalayo na sa Diyos, gusto mo siyang maibalik muli. Ay, guess nyo? Hindi yung bago mo papuntahan yung kapatid mo na iyan para kausapin dahil iniisip mo na nagkasala nga siya o talagang gumawa siya ng kasalanan sa iyo, nasaktan ka, sigurado ka eh. Ano? At haharapin mo siya ay para kang may daladalang itak, Andres Bonifacio, hinasa mo na yon dahil handa ka ng handa mo na siyang tsap-tsapin kasi makasalanan eh. At nananalangin ka, Lord, bigyan mo ako ng katalinuhan, ng lakas na talagang mahatulang ko, maikondem ko ang taong ito dahil sa kanyang ginawang kasalanan. Huwag po ganon, mga kapatid. Kung hindi, ang sinasabi ng Panginoong Yesus, iko-correct natin siya dahil umaasa tayo na ang biyaya ng Diyos ay patuloy pa rin nakikilos sa kanyang buhay upang siya ay maibangon muli sa kanyang pagkakalapa. Upang yung inyong relasyon na nasira ay ma-reconcile. Upang ang ikabubuti ng iglesia ay mas maging maayos o mas umayos pa. Sabi nga, reprove with love. Kung mangungurek ka man, dapat may pagmamahal. Pasensya na kayo ha, medyo mas kasi ako sa church history. Meron ulit akong babanggitin sa inyo na ang pangalan niya ay John Chrysostom. Namuhay siya nung taong mga 300, siguro mga 350 hanggang mga mas late pa doon kasi namatay siya. Hindi na itala, parang si Kristo yan. Hindi na lamang kung kailan siya ipinanganak eh. Hindi na i-record. Pero na-i-record nung namatay siya. 407 AD. Pagkatapos mamatay si Kristo, nung namatay naman siya after ng 407 nung mamatay siya. So matagal na panahon na po ito. Pero kasama po sa church history yan. Nung panahon na yon, itong mga panahon na ito, iisa pa lang po ang kinikilalang Christian church. Wala pang mga Romano, wala pang mga born-again Christian, wala pa. Isa pa lang. Iisa pa lang yung kinikilalang sekta o grupo na sumusunod at naniniwala sa Panginoong Yesus. At isa ito si John Chrysostom na kinikilala sa kanyang pagtuturo. Actually hanggang ngayon yata doon sa kanyang bayan na pinag-serbisyohan, nakapaskil pa sa simbahan yung kanyang mga homily, yung mga itinuro. Nag-umpisa lang kasi yung reformation nung yun nga, yung panahon na ni Luther, nung 1483 at namatay naman si Luther nung 1546. So matagal na panahon bago dumating ang Reformation. Na kumbaga maayos pa noon ang church, wala pang mga maling turo. Pero nung dumating na nga itong panahon na ni Martin Luther, nakita na niya yung maling turo. Kaya inayawan na niya, kinorek na niya hanggat maaari. Ngayon, balikan natin si John Chrysostom na kinikilala sa kanyang pagtuturo. Ito ang kanyang sabi. Kung iko-correct mo daw, i-reprove mo ang iyong kapatid, i-reprove mo daw siya o i-correct mo siya,
hindi bilang isang kaaway. O hindi bilang isang katunggali. Kung hindi ano, pakinggan nyo, i-correct mo siya bilang doktor. Bilang doktor na naglalapat ng gamot sa may sakit. Nakikita nyo? Napakagandang illustration yun. Bakit? Kasi alam natin, marami din naman talagang doktor na naglalapat ng gamot sa mga sakit na hindi naman lahat ng ginagawa nilang paglalapat ay masarap. Di ba? Yung pag-inom pa lang na, may niresitang gamot sa'yo, lalo na yung mga bata, di ba? Pilitan mong ipinapainom kasi hirap na hirap sila uminom, mapait eh. Although ngayon meron ng mga matatamis na gamot, para pambata. Pero, ang isang doktor, pag naglapat ng solusyon o ng gamot sa sakit, hindi po laging kaaya-aya. Yeah. Mapait, masakit, minsan nga nakakatakot, yung mga ayaw ng injection, di ba? Mas lalo yung operasyon. Naranasan nyo na bang maoperahan? Pero hindi ginagawa ng doktor yun dahil gusto kang saktan, dahil galit siya sa'yo, dahil kaaway ka, hindi po. Kaya po niya ginagawa yun dahil concern siya sa'yo. In a way, parang ginagawa niya yun bilang kaibigan mo kasi gusto kanyang pagalingin. I guess nyo? Sabi ng Panginoon, o sabi ng Counselor, dapat ganun yung nasa puso natin pag i-correct natin yung ating kapatid. Kasi kahit minsan masaktan, kahit minsan hindi mo laging i-expect na maaaring magkaayos kayo agad. Pero dahil kino-correct mo siya bilang kapatid, ginagawa mo kung ano yung kalooban ng Diyos para sa iyo bilang nananampalataya sa Kanya. Hindi talaga madali yan. Hindi madaling gawin yan, mga kapatid. Pero ito ang ating Ama, ganun na lamang ang pag-ibig niya sa atin. Kaya niya tayo iniligtas sa kuko, ika nga, ng kasalanan. Kaya niya tayo iniligtas sa tiyak na kaparusahan ng kasalanan na walang iba kung hindi kamatayan. Ganun na lamang, di ba? John 3:16, pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero hindi po tayo iniligtas ng ating Ama sa ganong sitwasyon upang manatili tayo sa pamumuhay bilang isang makamundo pa rin. Nagis nyo? Iniligtas po tayo ng Diyos doon. Di ba alam natin? Kaya tayo iniligtas ng Diyos doon kasi ang gusto niya, baguhin niya tayo na maging katulad ng kanyang anak. Di ba? Maraming mga talata dyan na nagsasabi na tayo ay iniligtas upang maging katulad natin ang pag-iisip ni Kristo. Sa Philippians 2:5, tapos sa Romans 8:29 naman, kaya tayo iniligtas para maging kamukha like the image of Christ. Hindi yung kamukha na kasing pogi ko, hindi. Bibiro lang ako sa inyo kasi baka inaantok na kayo. Kung hindi, yung matulad tayo kay Kristo na anong nangyayari sa atin, sabi sa Romans 12, yung ating pag-iisip ay nababago. By the renewing of our mind. Ganyan po. Iniligtas tayo ng Diyos at yan ang gusto niyang mangyari sa atin, yung mabago tayo na maging katulad ng kanyang anak. So, patuloy tayong manghawakan sa Panginoon. Huwag tayong manghawakan sa nararamdaman natin. Huwag tayong manghawakan sa gusto natin. Manghawakan lang tayo sa Panginoon. Kasi ito yung katiyakan Kung ipinagagawa sa atin ng Diyos yan, alam niya hindi natin kaya. Pero ito ang titiyakin ko sa inyo.
Nothing is impossible. Okay. Walang imposible sa Diyos. Kung pinagagawa niya yan, siya din, sabi doon sa ibang talata, ang magbibigay sa atin ng pagnanais, ng kakayanan upang magawa ang kanyang kalooban. Tayo ba'y manalangin? Aming amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po na kung tutuusin, imposible talaga ito para sa aming Panginoon. At masakit pakinggan, ngunit masarap na alalahanin na sa ganito naming kalalagayan ay ibinigay nyo sa amin ang dakilang pag-ibig na kaya nyo kami kinakausap ngayon, kaya nyo kami pinapaalalahanan, kaya nyo kami gustong mabago upang makasunod sa inyong kalooban ay upang maluwalhati ka namin at para sa aming ikabubuti. Kaawaan niyo po kami, Panginoon, na lagi nga po naming maalala ang inyong dakilang awa sa amin sapagkat tunay ng inyong kaawaan ay walang kapantay. Sabi nga sa wikang English, amazing grace, Panginoon. Kaawaan niyo kami, sa inyo namin ibinabalik ang papuri pa sa salamat sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.